Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Yuko po natin ang ating mga ulo at umpisa na po tayo. Nalangin po tayo lahat po sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, O God. Hallelujah. Pinapapurihan ka po namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, O God. We worship you, O God. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang pinapasalamatan namin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, na aming nagawa, Panginoon, at kami po'y patuloy mong iningatan, O God. Kung ano man po, Panginoon, ang aming nagawang kasalanan, Panginoon, patawad po, O God. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, O God, sa amin, O God. Wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin, Panginoon. Ganon din po, O God, yung mga wala pa dito, ingatan mo po siya papunta dito, O God. At pagpalain mo po, O God, ang taong nandito lahat, O God, na makinig po sila, Panginoon, na inyong salita, O God, at may isa puso po nila, Panginoon. Maraming pong salamat. Pangunahan mo po ang aming praise and worship, O God. Ganon din po, O God, ang aming pastora, si Angeles, O God, na magsasalita po ng salita, O God, na para matutunan po namin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna at pinapasalamatan po namin, O God. We worship you, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, O God. At ano man po, Panginoon, ang gawa ng diablo sa tahanang ito, pinapalayas ko sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan dito. Thank you, Lord, O God. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ang magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy na po nating awitan ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na meron pong good news. Ano po yung good news? Sino po yung ligtas? Amen. Lahat po tayo. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po ba, mapapangiti po tayong lahat at magkakaroon po ng kagalahan dahil ang Diyos po, siya po yung nag-redeem po sa ating lahat. Amen. Siya po yung ating Savior. Amen po ba? Kaya tayo po lahat ay magganap at magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Because you are redeemed by the blood of the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah.
only Son, that you gave me from the everlasting to the world within. The Father's only Son, for you gave me from the everlasting to the world within. The Father's only Son, for you gave me from the everlasting to the world within. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again all night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, again, for all you've done. You lived, you died, you rose again all night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done.
Thank you, Lord. We don't clap your name. We don't clap your name forever, oh God. But you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Woo! On your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for all you've done, oh Lord, in our lives, oh God. Hallelujah, Jesus. Thank you for your Son, oh Lord, who died on the cross, oh Lord, to give us the victory, oh Lord, over our lives, Panginoon. We thank you, Lord, so much, Panginoon, for your unending love. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you so much, Lord. Hallelujah, for embracing us no end, oh Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. We give you praise, glory, and honor, oh God. Hallelujah. Let us continue to worship our God. Thank you, Lord God, for all you've done. Sa mga susunod mong gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Miracles, healings, restoration, Panginoon. In our body, oh Lord, soul, spirit, and mind. We thank you so much, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and lift our praise to you. We give thanks, we praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we
hallelujah. We give you praise, oh God. We give you praise and honor, oh Lord. Hallelujah, 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 Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Sa iyo lang po, Panginoon, pinapapurihan ka namin, O God, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. All the glory, all yours, O God. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, O God. Pwede na po tayong umupo. Thank you, Jesus. Yung mga bata po, pwede na po umakit sa taas. Ready na po ba tayo? Amen. Walang sumagot. Labas na po natin yung ating notebook at ballpen para po sa ating pagtuturo po ngayon ni Pastora Sinya Angeles. Tinatawagan ko na po sa ating Pastora Sinya Angeles. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Happy worship day, everyone. Amen. Again, ulitin natin, this is the safest place in the world. The church is the safest place in the world. Amen. Amen. Maraming pagkakataon sa buhay natin na we're wondering kung minsan sa buhay natin naghahanap tayo ng kapamaraanan kung paano mapapurihan ang Panginoon. No? Papasalamatan sa lahat ng binibigay sa ating buhay. Because we are the children of God, we receive Him as Lord and Savior of our life. Napag-usapan natin last time kung paano ginawa ng Panginoon para tayo ay Kanyang hubugin na maging Kanyang kawangis. Last time pinag-usapan natin sa ating scriptural seminar. Sabi ng Panginoon, let us make man in our image. No? Gumawa tayo ng tao na kawangis natin. So, naglikha ang Panginoon ng tao sa pamagitan ng putik, dirt, dumi, putik, marumi. Pinormahan niya itong korting tao at mula sa kanyang sariling hiningahan niya ito at nagkaroon ng buhay. Pinapamahala ng Panginoon sa tao sa unang lalaki na kanyang nilalang ang lahat ng kanyang nilikha. Bago yon, hinanda ng Panginoon ang lahat ng bagay, nilalang ang kalangitan, ang kapi, ang dagat, ang lahat ng mga halaman, pinununan niya ang lahat ng bagay para pagdating ng tinatawag niyang tao, kumpleto na, ando na ang lahat ng bagay. So, ang personalidad ng Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang man is a personality of mind, emotion, and will. Yan ang tatlong katangian ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao na malayang makapag-isip. Malayang mag-isisyon. Malayang mag-isip, malayang mag-desisyon para sa kanyang buhay kung ano nararapat niyang gawin. Binigyan niya ng pagkakataon ng tao, sabi natin, will, para makapag-isip at makapamili kung merong pagpipilian. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para maging robot na sunod-sunuran lamang. Binigyan niya ito ng free will, decision, para makapag-desisyon sa kanyang sarili. Nang tinawag niya ang tao na nilikha na ang lahat ng bagay, pinapamahala ng Panginoon sa tao ito ang lahat ng kanyang nilalang. Nang makita ng Panginoon na ang taong nilikha niya ay nag-iisa, sabi niya, kailang lumikha rin tayo ng katulong. Sinabi po doon. May kausap ang Panginoon. Sabi ko, personality ni God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, pinatulog ng mahimbing si Adan, at sa kanyang mahimbing na pagtulog, kinuha ng Panginoon yung isang tadyang sa kanya, inulmahan itong 14 babae, at mula sa sariling hininga ng Panginoon kung paano hiningahan niya ang lalaking nilikha niya, hiningahan din niya ang ilong ng babaeng nilikha niya, at nagkaroon ito ng buhay.
na si Eva. So, nakikipag-usap ang Panginoon sa dalawang taong ito noong mga panahon na yun. At sinabi ng Panginoon sa kanila, makakain ninyo ang lahat ng bungang kahoy sa punong ito. Huwag lang ninyong gagalawin ang isang punong ito. Nagtanim ang Panginoon ng dalawang puno sa paraiso. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Sabi natin, ang tao binigyan ng mind, emotion, and will. So, sinabi sa kanila na pwede nang kainin ang lahat ng nadoon. Pero anong pinili ng tao? Pinili ng tao sapagkat naglalakad sila, pinarinig na tawag si Eva na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang nilikha na hindi tao. Ngunit nagsasalita ng salita na alam niya, na naiintindihan niya. So, sabi nung ahas, kainin mo ito, masarap ito. Pero sabi ni Eva, hindi. Ayaw kami pakainin ng Panginoon yan. Sabi ng ahas, bakit? Ayaw mo bang maging Diyos? Diyos, nalaki ang mata ni Eva at kumain siya ng bunga. Kumuha siya dahil wala namang kamay yung ahas, di ba? Siya ang pumitas ng bungang kahoy at kinain niya ito. Kanina, bago nila kainin yon, malaya sila. Naglalakad sila. Pero nung makain nila ang prutas na ipinagbabawal ng Panginoon, nakita, ba't tayo? Dahil pumasok na ang kasalanan. Ang kasalanan na nagawa nila ay disobedience to the Word of God. So, dalawang puno, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Nang nakain na nila ang prutas ng bunga ng pagkakakilanlan ng masama at ng mabuti, inalis na ng Panginoon ang the tree of life. Dahil kapag kinain pa nila ito, habang panahon na silang mabubuhay at wala nang kaparaanan para maligtas pa sila. So, inalis ng Panginoon yon. At pumasok ang kasalanan ng pagsuway. Mula pa noon hanggang sa ipapanganak sa kapanahonan na ito ay namana ang kasalanan na binala natin kay Eva at kay Adan. At tinatawag ng iba na ito ay mortal sin daw. So, dahil sa pangyayari yun, sinabi ng Panginoon kay Adan, sa iyong pawis magagaling ang iyong kakainin. Di po ba hanggang sa panahon ngayon naghahanap buhay ang tao para meron siyang makain? At sa babae, mahihirapan ka sa iyong panganganak sa madaling salita. At nangyayari hanggang sa kapanahonan ngayon ang mga pangyayari iyon. Matagal walang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao na kanyang nilikha. Maputo lang kanilang pag-ugnayan sa napakarahabang panahon. Dahil ang Diyos ay mahabagin, nahabag siya sa taong nilikha niya. Because it is His masterpiece. Yun ay nilikha ng Panginoon. Pagkatapos, dumating ang kapanahonan na nagdesisyon ang Panginoon. Kailangan ipadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa upang ang lahat ng kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Kung tatanggapin ang ipadadala niyang bugtong na anak na namatay sa bundok ng Kalbaryo, inangkin ang buong kasalanan ng buong mundo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. So, dumating ang Panginoong Jesus dito sa ibabaw ng lupa at nag-o-offer ng kaligtasan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. Nagbigay siya. His only begotten Son. May kondisyon. Whosoever shall believe on Him will have an eternal life. Lahat ng tao alam na mayroong Diyos. Pero hindi alam lahat ng tao na may kaligtasan inyo-offer ang Panginoong Jesucristo. Bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa upang
iligtas ang kasalanan ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat whosoever ang kondisyon. Sino bang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ito ang Kanyang binibigyan ng kaligtasan. So yan po ang pinakikita sa atin. Malinaw na ang puno na dalawa na pinagpasiyahang piliin ng tao dahil sa kanyang will, dahil sa kanyang kagustuhan na yon ang kanyang pinili at nag-offer ang Panginoon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa bundok ng Kalbaryo na kilalanin ang kanyang ginawa na pagliligtas ng tao. Ngunit hindi lahat ng tao ay naniwala. Hindi lahat ng tao ay tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at naniwala sa kanyang ginawa sa bundok ng Kalbaryo. So, lahat ng tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life ay merong kaligtasan. Naligtas na at nagkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Sa pagtanggap nila sa Panginoong Hesukristo, sabi ganun sa banal na kasulatan, kapag kinain ninyo ang bunga ng punong kahoy na ito, kayo ay mamamatay. Namatay ba sila? Hindi. Hindi namatay. Nabuhay pa nga siya na, 930 years old, nang mamatay. Ang kaluluwa ba niya ang namatay? Hindi. Anong namatay sa kanya? Ang espiritu niya ang namatay dahil ito ang may ganap na kaugnayan sa Panginoon. Ito ang kaugnayan ng Panginoon sa atin through our spirit. Ito ang na-born again sa iyo. Ang tao, matapos sa mga pangyayari ito, namamatay din unti-unti sa kanyang kapanahunan. So, teach us to number our days, sinabi niya sa banal na kasulatan. Turuan mo kami na malaman namin ang mga katotohanan ng buhay namin. Kaya nga, may sinabi rin kay Job, di ba? Hindi mabibilang ng tao ang kanyang ilalagi dito sa buhay. Walang nakakaalam dito. Kung paano binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon, ganyan ang nais niya na matandaan natin sa kapanahon ng ito, ng buhay natin. Kaya, ang totoo, apektado ng kasalanan, pero ang gumagana pa rin ito. Gumagana pa rin ang buhay ng tao kahit na patay na ang kanyang espiritu. Gumagana pa rin ang kanyang kalakasan para makapaghanap buhay kahit patay na ang kanyang espiritu. Patay ang lahat, ngunit ang na-born again sa kanya ay ang espiritu niya. Ang espiritu ay bigay ng Panginoon. Ito ay hindi na itinanim ng puso sa puso, itinanim sa tao upang hindi ito saklaw ng kasalanan ginagawa ng tao. This is the spirit of a person who repent of their sin and receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of their life. Hindi ito emosyon lang na, tinatanggap ko. No! It calls for a true emotion that you really repented for the sin that you have done. Pinatawad ng Panginoon ang kasalanan mo mula pa noon hanggang sa panahon ito. Kaya hindi po pwedeng, sige dahil kaibigan ko, punta na po tayo sa harap, tatapos ito. Ito po ay nangangailangan ng true repentance. Kailangan tunay na pagsisisi sa lahat ng kasalanan because yung Espiritu ng Panginoon na nilagay sa iyo, hindi ito nagkakasala. This is sin na ibinigay ng Panginoon sa tao na ganap ang pagtanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life. Pagkasala naman ang katawan niya, hindi saklaw nito ang Espiritu na meron siya. It was sealed by God inside of a man who received Him, who believed on His death on the cross. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa tao na ganap na tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, sa kapanahonan ngayon, sabi natin God is a spirit and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sinasamba natin siya sa pamamagitan ng
espiritu at ng katotohanan. Kaya pag umaawit tayo, binibigay natin ang pag-awit natin sa Panginoon, yung espiritu natin ang ikipag-ugnayan sa Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon sa kanyang kapanahunan, ibigay natin yung time para sa mga pagkakataong ninanais niya na maunawaan natin ang kanyang salita, nang tinanggap natin siya. Hindi ka nagsaserve sa God before your salvation. Serving God is the result of your salvation. Nung tinanggap mo na siya, at saka ka palang makakapaglingkod. Bakit? Malinis ka na. Tinawag ka na ng Panginoon. You will receive the highest calling that has come from God. Kung saan ka tinatawag ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon na yan sa'yo ngayon. Bakit? Open ka. Bukas ang puso mo. Malinis ang puso mo na tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang espiritu mo ang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi ang iyong bibig. Selyado ang espiritu na tunay nag-repent sa kanyang kasalanan, sinelyo ng Panginoon yan upang walang makapasok na anumang kasalanan dito. Ito ang mystery na gusto ng Panginoon na maunawaan ng lahat ng tao. God is not mocked. Hindi nakikipag-ugnayan ng pagbibiro ang Panginoon na tinanggap natin siya, pero balik din tayo sa dati. No? Parang hindi bale, pinatawad na ako dahil tinanggap ko na siya as Lord and Savior. That is not a guarantee. Hallelujah. Kaya, dahil sa ang problema ng tao ay spiritual din ang gamot dito. Spiritual din. Therefore, the real solution is spiritual. The real problem is that solution is also spiritual. Kaya, dahil sa patayang espiritu ng tao, kailangan bigyan ito ng buhay. Kailan ito bibigyan ng buhay? When you truly repent of your sin and accepted Him as Lord and Savior of your life. Yun po ang pamantayan lamang ng Panginoon. Mapagmahal ang Diyos sa kanyang mga nilikha. God says that none should perish. Ayaw niya merong mapahamak. Gusto niya sa pagdating ng takdang panahon ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Nauna tayo sa mga kapanahon ng ito na tinanggap siya as Lord and Savior of our life. Tayong inaatasan ng Panginoon. Not even the angels. Hindi. Ang lahat lamang ng tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life ang binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng kapanahon ng ito na magamit sila as a channel of blessing ng Panginoon. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, alam ng Panginoon ang ating katayuan sa panahon ngayon, sa mga darating na panahon. God knows everything about us. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Pati ang buhay natin, alam ng Panginoon kung hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng lupa. So, sabi natin, nakikita natin ang panahon ngayon. Marami ng pahimakas, marami na nag-preach ng tungkol sa rapture, tungkol sa second coming. You know that rapture has no sign at all. Walang sign ng rapture. Pero ang second coming, puro prophecy. Maraming mga prophecy tungkol doon. Nakita natin ang pagtakbo ng panahon ng mga sa iba't ibang bansa. Nagkakaroon ng iba't ibang mga dilubyo, ng mga kalamidad na hindi nakikita noong araw, pero ngayon, nakikita natin ang lahat ng ito. Pinapakita ng Panginoon sa ating mga mata ang mga bagay na ito. Darating ang kapanahon na yan. Sabi nga, mayroong pumipigil para hindi pa dumating ang mga panahon na yan. When you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you have the Holy Spirit in you. And those that will be raptured, hindi pa dumarating ito because the Holy Spirit has, ito ang pumipigil according to the book of Thessalonians. Ang Holy Spirit ang pumipigil para hindi pa dumating ang takdang panahon na ng pag-rapture.
Dahil hindi pa gusto ang bilang nito. God is omniscient. He knows everything. He knows those people that were going to receive Him before the rapture comes. Alam ng Panginoon ang bilang ng mga tao na tatanggap pa sa Kanya as Lord and Savior of their life. Wala na inilihim sa Panginoon. God is all-knowing. Alam niya ang kapanahunan na darating pa ang mga tao sa pamamagitan na tinawag ka ng Panginoon as one of His servant. Servant tayo ng Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Ito ang kapanahunan na tinawag tayo. Sabi ko, when you work for the Lord, you will know the highest calling. Lahat tayo mayroong highest calling from God. Hindi natin alam. Because we are not interested on the purpose of the Lord that was given to us. Hanapin natin. Seek the Lord while He still may be found. Hanapin natin ang Panginoon habang nandito pa at merong kapanahon na makakausap at makikita natin siya. Everything will come to an end. Pati ang buhay natin will go to an end. Una-una, hindi sabay-sabay. Meron tinatawag na rapture, dahil ang pumipigil ang banal ng Holy Spirit. Where is the Holy Spirit? I told you, it is in you. At yan ang pumipigil. So, pag rapture, lahat ng may Holy Spirit, wala na dito sa mundo. We will meet the Lord in the air. Una yung mga nangamatay nauna sa atin, and then we will meet the Lord in the air. Hindi siya bababa dito sa lupa. In the air lang tayo mamimit ng Panginoon. Sasalubungin tayo ng Panginoon. While we are still there, then the tribulation, 7 years tribulation will be held in this earth. Yun ang pagdating ng Antikristo. So sa kapanahon na ngayon, sinasabi natin, ikaw ay tupa ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, let us read. The book of John, chapter 10, 22 to 30. And it was in Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. At yaon ay kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Nooy taginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mo maliwanag sa amin. Jesus answered them, I told you, and you believe not the work that I do in my Father's name, they bear witness of me. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisisampalataya, ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. But you believe not because you are not one of my sheep, as I told you. Dapat hindi kayo nagsisimpalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. My Father, which gave them to me, is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw minuman sa kamay ng Ama.
I and my Father are one. Ako at ang aking Ama ay iisa. Let us stand and let us pray. Father in heaven, we thank you for the message that you entrusted to us today. Give us the knowledge and the wisdom for the understanding of whatever you wanted us to know. Hallelujah. Open our heart and our mind, that we will praise and glorify your name forever. We give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Pwede na po tayo paupo. Sabi nga, worship the Lord in spirit and in truth. You are blessed and highly favored. Are you? You are blessed and highly favored. Amen. Hindi lahat. You are blessed and highly favored. Amen. Amen. So, you are favored by God. So, you come to the church with a humble heart. Nagpupunta tayo sa church para makinig ng kanyang mensahe, hindi lamang pinapakinggan, kailangan ito rin ay ating ginagawa. Tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, anak ng Diyos. Okay. We are the children of God. The Bible is the Word of God. The Bible is the Spirit of God. The Bible is all about the finished work of the Lord Jesus Christ done in this world. So naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos. Pinasulat ito sa tao as we have learned para basahin ng tao. Sabi natin, ang Bible ay Hebrews, Greek, Aramaic, maraming salin mga kapanahon na yon, at ito ay itrinanslate sa iba't ibang mga wika. Sabi natin, na napag-usapan natin at tinawag during the King James I, noong mga panahon na yon, tumawag siya ng mga theologians, 47 of them, pero 41 lang dumating, at pinasulat ang Biblia, translation, pinapasok sila sa kwarto na sila lamang ang nandoon, and the Bible was translated through the power of the Holy Spirit. So, because it was translated, ito ngayon ang Bible, yung first King James Version was ratified by King Henry VIII. So, nakita natin ang pagkasali ng Biblia upang maunawaan ng tao ang Biblia. Kaya nasali dito sa iba't ibang lahi. Pero, nagkakaroon naman ng iba't ibang translation ang iba't ibang mga tao. Pero isa lang ang tunay na salita ng Diyos. Ang tekstong ito ay pinasulat, kinasihan ng banal na Espiritu upang makarating sa tao ang nais ng Panginoon na maiparating sa tao. So, nakita natin sa mga talata na binasa natin kanina sa John chapter 10, sabi niya, "My sheep listen," ang mga tupa ay nakikinig sa pastor. During that time, ang pagiging pastor ay napakarangal na trabaho. Dahil sila nangangalaga ng mga tupa at kilala nila ang kanilang mga tupa at ang tupa kilala niya ang kanyang pastor. During that time, mayroong mga malalaking kubol, malalaking lugar upang ang mga shepherd ay dali ng kanilang mga tupa doon upang doon manahimik kapag gabi, kapag ito ay wala sa damuhan upang mangain ng damo, dinadala nila ito sa malilim na lugar. At kapag umaga na, bubuksan ng tagapagbukas ng pintuan ang kulungan ng mga tupa sapagkat darating ang kanilang mga pastor na kapag tinawag ang mga tupa, narinig nila ang tinig ng pastor, lalabas ang mga tupang ito. Yan sinasabi. The shepherd know his sheep and the sheep know their shepherd. Kilala ng pastor ang boses or ang tinig ng kanilang pastor. So lalabas sila. Merong mga iba na mandarambong.
mandadaya, na tatawag ng mga tupa, hindi lalabas ang mga tupa. Walang lalabas. Dahil alam nila na fake ang tumatawag sa kanila. Sinabi sa atin, my sheep heard my voice, and I know them, and they follow me. Kilala nila ako, at alam nila ang aking tinig, na kapag tinawag ko sila, sila ay susunod. Yan ang mga tupa ng Panginoon. Ang tupa is ang pinakawalang alam, pinakabobo na hayop sa ibabaw ng lupa. Hindi sila pwedeng, kapag natumpa sila, hindi sila pwedeng makatayo agad. Hindi sila pwedeng maligong mag-isa. Kapag umiinom sila, dapat bantayan mo dahil kahit bundag na ang tiyan niya, hindi pa rin aalis doon sa tubig. They are fully dependent upon the shepherd. Kaya kilala nila ang shepherd na tumatawag sa kanila. Pero maraming mandarambok, sabi natin, na nagkukunwaring shepherd na tumatawag sila ng tupa, walang lumalapit sa kanila. Because those sheep are not his. Hindi sa kanya ang mga tupang tinatawag niya. Hallelujah. Nakikita natin ang context dun sa binasa natin na ang tupa ay mga, sa panahon ngayon, tayo ang tupa ng Panginoon. No? Tayo ang gumagawa para sa Panginoon, sa trabaho ibinigay niya sa atin sa kapanahonan na ito. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na ibinigay sa atin ang kanyang magandang balita para ito ang ating sundin. Ginagapat lamang ang mga nakatayo dito para i-impart sa inyo ang nababasa at pinapahatid ng Panginoon sa kongregasyon. Di tayo gumagawa ng sarili nating kwento. Everything that we talk about in this church is based on the Bible. Lahat na sinasabi ng Panginoon, kailangan yun ang ipahayag sa pulpito. So, merong mga tupa na dahil sa napapabayaan ng kanilang mga pastol na nagnakaw sa kanila, alam niyo ba, hindi sila makalaban, hindi nila maalis kung merong mga lamok o langaw na dumadapo sa kanila o mga nagpapakati sa kanila. Pupuno na sila ng maraming mga hayop sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga balahibo. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila? Binubumbo nila ang kanilang ulo sa bato hanggang sa mamatay sila. Dahil walang nangangalaga sa kanila. Ang tunay na pastol na nangangalaga sa kanila, ilalagyan sila ng langis upang hindi dumapo ang mga hapulisa, mga hayop, mga lamok, mga langaw, upang iwanan sila. Kaya sabi nung isang nakausap natin na pumunta siya sa isang lugar na mas marami ang tupa kaysa sa tao, na ganyan ang mga tupa, sabi niya. Hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili. Hindi nila kayang tulungan na ibangon ang kanilang sarili kapag sila ay natumba. Hindi nila kayang paliguan ang kanilang sarili. Wala silang tunay na kakayahan. Wala silang kakayahan para tulungan ang kanilang sarili. They are fully dependent upon the shepherd that was assigned to them. Doon sila, inaalagaan sila. Pinapakain sila, dinadala sila sa mainam na paskulan upang mga doon kumain, upang doon uminom. At kapag tinawag sila ng kanilang pastor, sila ay sumusunod. Pero, binanggit dyan sa binasa natin, mayroong mga di sumusunod. Because, sabi ni Jesus Christ, they do not obey because they are not with the Lord. Hindi sila sa Diyos. Meron silang ibang sinusunod. So, ganyan din sa kapanahon na natin. Tayo bilang mga tupa ng Panginoon ay sumusunod sa mga alituntunin na ibinigay ng Panginoon. Sumusunod tayo. Dahil hindi ibinigay ng Panginoon ang magandang balita basta kung kaningan mo lang. Binigay yan sa mga believer.
believe in on the Lord Jesus Christ of Nazareth, that He died on the cross of Calvary, at yung hindi niya natapos na trabaho dito sa ibabaw ng lupa, tayong mga tupa na anak ng Diyos ang magtatrabaho para sa Kanya. Lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay they called servant. Tinawag ba si Moses na servant, my helper? No, servant. Si Moses. Moses, my servant. We, the people of God, are His servant. Tayo gumaganap ng tungkulin na hindi natapos ng Panginoong Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Hindi niya pinagkatiwala sa mga anghel o sa iba pang mga propeta, kundi sa iyo at tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of your life. Amen. Ikaw ang pinagbilinan ng Panginoon. Sapagkat kinilala mo siya, tinanggap mo siya, ang huling habilin niya sa iyo, Matthew 28, 18-20. Matthew 28, 18-20. Matthew 28, go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the commandments that I have taught you. Wait, I am with you always, even unto the end of the world. Pangako ng Panginoon, hindi kayo iwanan, hindi pababayaan man. When you share the Word of God to those unbelievers, kahit na isa lang, alam niyo ba ang katumbas ng isang kaluluwa? Buong mundo. One soul na maligtas at tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesus Kristo. Nagpapalakpakan at bubuli ang mga anghel sa langit. What does it profit a man if he gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Katumbas ng isang kaluluwa ang buong mundo. Ganyan ang panuntunan ng Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Yan ang panuntunan ng Diyos sa buhay natin sa panahon ngayon. May mga tupang naliligaw. Pero sinabi natin sa John chapter 10. John chapter 10, 22. 25 siguro. Jesus answered, I told you, and ye believe not. The work that I do in my Father's name, they bear witness of me. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisisampalataya. Ang mga gawain ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Continue. But ye believe not because you are not of my sheep, as I said unto you. Datapwat hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. So, dahil hindi naniniwala, hindi sumusunod, because you do not belong to the flock of God. Matindi po ang salita na ito na iniiwan sa atin ng Panginoon because pinagkatiwala niya sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga disipulo noon. Sabi natin, as a disciple of the Lord Jesus Christ, nagbuwis ng buhay, luha at dugo ang puhunan para makarating dito sa Asia, sa iba't ibang panig ng mundo, ang kaligtasang pinadadala ng Panginoong Jesucristo. But, datapwat hindi kayo nagsisisampalataya because you do not believe, we're not my sheep. Hindi ko kayo tupa dahil hindi kayo naniniwala, hindi kayo sumasampalataya. Next verse. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kilala ko ang aking mga tupa. Alam nila ang aking tinig. Kilala ko sila.
at sumusunod sila. Niririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. So, yung hindi nakikilala ng Panginoon, hindi niya tupa yun. Kasi hindi sila sumusunod at hindi sila sumasampalataya. Ito ang panuntunan ng Diyos sa kanyang mga tupa. Sumusunod at sumasampalataya. Hallelujah. And verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Tingnan niyo po. I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking mga kamay. Don't see the point? Binibigyan ka ng walang hanggang buhay, at kailanman ay hindi ka mabibigo, at hindi sila aagawin ng sino man. You are fully protected. You are covered by the blood of the Lamb. Amen. Are you there? Kung pag-covered ka, walang pwedeng sumagi man lang sa'yo. You are fully protected. As He has promised, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, nobody can pluck them out of my hand. Wala. Eh kung ikaw ang tumalon, kahit na tumalon ka, pipigilin ka pa rin. Because you are a son of God. You are the children of God. You are the masterpiece of God. Ipaglalaban ka talaga ng Panginoon na sinasamba mo, na tinanggap mo sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Verse 29. My Father, which gave them to me, is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Sa kamay ng Ama at sa kamay ni Jesus, dalawa na yung nakahawak sa iyo. Makakawala ka pa ba doon? You are safely secured in the hands of God. Ayan. Pwedeng umagaw sa iyo. Sabi natin, spiritual to spiritual ang ibinigay ng Panginoon sa iyo, because the Spirit of God is in you already. Sabi natin that the only thing that we have to do is fully repentance from our sins. Espiritu, sa Espiritu ang kaugnayan mo sa Panginoong Jesucristo. Katulad na ng Espiritu ng Panginoon ang ipinagkaloob sa iyo. Amen. Amen. Are you there? Amen. Narinig ko ninyo, naiintindihan ko ninyo yun. Amen. You're not your own anymore. Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa iyo. At ang katulad ng Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu mo na ngayon. Amen. Saan mo siya dinadala? Tayo lang po makakasagot yan. Pero, ang sinasabi ng Panginoon ay para sa atin na kanyang nilikha para umawa sa trabaho. Trabaho ng Panginoong Yesus, hindi trabaho ng United Nations, hindi trabaho ng Presidente ng Amerika, nagbibigay sa iyo ng assignment. Ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa iyo ng assignment. Anak, ito trabahuhin mo. Go. Go is an action word. Gagalaw ka. Kikilos ka. Para yan mo yung pinapahatid ng Panginoon sa iba. Ito ay ang salita ng Diyos. Hindi tayo magiging kampante na lamang na kung tayo na lamang. Kailangan meron tayong mga bago na dinadala sa kawan. Sabi ko na,
God is omniscient, omnipotent. Lahat alam niya. Alam niya kung ilan pa ang kulang na kaluluwa upang mag-rapture na. Ilan na lang ang kulang? Hindi natin alam, pero hanggang sa panahon ngayon, mula pa noon hanggang ngayon, yun ang sinasabi sa Bible, go ye, go ye, go ye. Bakit? Dumarami ang tao sa mundo. Nagmumultiply, multiply, multiply. Tumatating from generation to generation to generation. Now this is your generation to do the work that the Lord has entrusted to you. Yan ang pinapagawa lang sa atin. Walang ibang pinapagawa ang Panginoon. Whatever you have done to the least of your brethren, saith the Lord, you have done it to me. Sabi ng Panginoon. Ano ang ginawa mo sa iyong kapwa? Love. Sometimes, ano ba yung mga hindi natin nagagawa? Sometimes, unforgiveness is a sin. Ayaw mo magpatawad. Sometimes, yun ang nagiging hadlang para makaharap tayo ng matuwid sa Panginoon. Ayaw natin magpatawad. Lagi tayong nagagalit. Lagi tayong merong malalaking mga problema. Sino pa gumagawa ng problema? Ikaw ang gumagawa ng problema mo. Bakit? Problema nila, tapos iisipin mo, hindi may problema ka na. Number 1, magpatawad. Patawarin mo yung sarili mo. Patawarin natin yung sarili natin. Diba? Pag tumatanggap tayo, you have to recall in your mind your sins. Yung marirecall mo mula pa noon hanggang ngayon, yung ano yun, patatawarin ng Panginoon. Simple lang ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Love one another as I have loved you. Pag mahal mo yung isa, hindi mo yan i-chismis, hindi mo pamamalita yung mga kamalian niya. You have a willing hands to help. Dahil gano'n ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Napakabait ng Panginoon natin. Na hanggang sa panahon kayo, walang tigil yung pagtawag niya. Come to me, all you labor and heavily laden. May mabigat ka bang daladala? Ibigay mo sa akin yan. He's willing to help every one of us. Ano mang bigat na meron tayo, na iniisip o gagawin, God is always there waiting for you. When you pass the test in your life, kung merong pagsubok sa buhay mo, testimony will come out on you. Para maparangalan mo ang Panginoon. Sabi, ang mga problema, trial lang yan, panandalian lang yan, hindi yan permanente. Huwag mong tambayan yan, huwag mong isipin ang isipin, hindi mo may isipin. Give it to God. Call unto me, I will answer you, and I will show you mighty things which you do not know. For I know the plans I have for you, plan to bless you, but not to harm you. Gusto ng Panginoon na mamuhay tayo ng mapayapa, ng maalwan sa buhay. Gusto ng buhay maging, I came that they might have life and have it more abundantly. That it cometh to steal, to kill, and to destroy. I am come that you may have life, abundant life. Gusto ng Panginoon, mag-inawa ka sa buhay na ito. Dapat masaya ang mukha ng tao. Hindi mukhang alas 6, kundi 9:15. 9:15. May problema man, sabi ni God, bigyan mo sa kanya para bigyan kanya ng solusyon. O meron kang iniisip para turuan kanya kung anong gagawin mo. Hindi ikaw lang mag-isa. Umiiyak ka na, umangit ka na, hindi mo pa rin masolve yung problema mo.
Come to me, saith the Lord. Come to me, all you labor and heavily laden, and I will give you rest. Kailangan mo magpahinga. Mapapahinga ka kung ibibigay mo sa akin yung problema mo. Alam mo, ang gustong-gusto ng Panginoon, magkwento pa sa Kanya. As I have told you before, ang kwento, walang kwenta kung hindi mo ibabahagi ito sa Kanya. Magkwento ka sa Panginoon. Ako nagkukwento palagi sa Lord. Magkwento ka sa Kanya. Naghihintay ang Panginoon na marinig yung magandang boses mo, yung magandang tinig mo na nagkukwento ka sa Kanya. Ganyan ang tatay natin. Ganyan ang God na nagmamahal sa iyo. Sabi niya, love one another as I have told you. Mahalin daw ang bawat isa na sinasabi na sa atin. Magmahalan daw ang tao dito sa mundo. Kapag ang kapanahunan na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito, gawin na natin. Habang nandito pa tayo, magmahal tayo ng kapwa, pakita natin yung kagandahang loob. Sa tamang kapamaraanan, Diyos ay nagmamahal sa akin at nais niya na ang buhay na itinagal niya sa atin sa mundo ito ay maging kaiga-igaya, maging masaya. Dahil ang kapanahunan, nagmamandali na, marating na ang kapanahunan na dapat na tayong maganda, sa darating na kapanahunan na ibibigay ng Panginoon para sa atin, na tinatawag natin paghahanda sa kapanahunan na ito. The rapture is imminent. Parating kahit anong oras dahil wala itong babala. Wala itong pangitain. Ang mangyayari, maraming pangitain yung second coming ng Panginoon. Puno ng mga prophecy, maraming prophecy tungkol sa pagdating ng Panginoon. But the rapture has na. Pero nakikita natin sa panahon ngayon, ang mga bansa na nangyayari sa kapanahonan, it was already written, it is nandyan na. Kaya, maganda tayo sa kapanahonan. Number one, magpatawad. Patawarin mo yung sarili mo, patawarin mo yung kapwa mo, kung ano nagawa sa'yo. Magpatawad tayo. Kahit na anumang bigat ng kasalanan, nagiging magaan kung ibibigay natin, kahati natin ang Panginoon sa lahat ng ito. Problema, kaisipan, pagbayad sa mga ganito, pagkakautang, ibigay mo yan sa Panginoon. Ibigyan ka niya ng katalinuhan kung paano matutugunan ang mga problema ito. Dahil ang Diyos, patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Ibigay mo sa Kanya yung pagpupuri mo, pagpapasalamat mo, na kinauuhawan ng Panginoon sa kapanahonang ito because there is rampant in the social media. Hindi na natin naiintindihan yung mga fake news, asamba dito, hindi man tinuturo kung paano. Ang dami na. Ang dami na maraming akala, paniniwalaan lahat yung mga nababasa nila, nakikita nila, mga ino-offer sa kanila. Open your mind, talk to God, show you the way. So, then, gusto ng Panginoon, you are highly favored. The Bible is the Word of God. Gusto ng Panginoon na ito ang tinitingnan mo. Hindi ka pa pinapanganak, yung predestination, hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng Panginoon. Alam ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang buhay mo. So maging aware tayo ng kapanahunan na dinadala ng kapanahunan ngayon sa buhay natin. Dahil ang Diyos nakatingin lang sa atin. Tinitignan niya, ito, believer. Asa na ba siya ngayon? Asa na ba ang kanyang
mag-worship. Everything we do in this church is worshiping God. We listen to the Word of God, we sing we sing the music to over God. Wino-worship natin. Maraming kapamaraanan ng wino-worship natin, pati yung pagbibigay natin, pati yan is a sign of worship to God. Lahat ng ginagawa natin ay nakabase sa itinuturo sa atin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Kaya, ang habilin sa atin ng Panginoon, tuko. Magtrabaho pa rin tayo sa kanyang ubasan sa kapanahonan na ito. Dahil marami pa ang mga pinanganak ng mga bagong henerasyon na hindi pa nila kilala. Alam niyo po ang survey ngayon, 80 below ng mga kabataan ngayon, 80% do not know who God is. Hindi na nila alam. Hindi nila kilala ang Diyos kung sino. Bakit? Ang dami ng pamugulo sa mga social media. Lahat ng tao meron ng cellphone. And some of those people, pati Word of God, magtayo nila dito, dala-dala yung cellphone. What is in the cellphone? Lahat nandyan, ang karumihan, ang kabastusan, ang lahat ng mga awayan, nandyan sa cellphone. Pero dinadala natin yan dito para ihalo yung Word of God doon. As of me, it's not good. Sa akin lang po yun, pero nasa inyong decision mo. Ang paggalang sa Panginoon ay ipakita natin sa ating ginagawa. Ang pagmamahal sa Panginoon, nakikita rin yan sa ating mga gawa at salita. Do not be aware, akin lang ang opinion yung sinasabi ko. As for me, it is my belief. Dahil ang Diyos ay kagalang-galang. Kita nyo sa book ni Isaiah, hindi siya makatingin, walang makatingin doon. Yung mga angel may takip, pati mga angel may takip ang pakpak sa kanilang mata. Hindi sila makaharap sa altar na naroon ang kabanalan at nararamdaman ang kabanalan ng Panginoon. Is God Almighty. Walang makaharap. Because He is an Almighty God. Kagalang-galang, hindi siya presidente o kung ano paman, kundi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumikha sa iyo at sa atin. Amen. Sa buhay natin, hindi sumasamba sa Panginoon ang hindi niya mga tupa. Hindi sumusunod sa Kanya ang hindi niya mga tupa. It is very clear sa binasa natin. This is a red letter book. It is the red letter book. Jesus Christ is the one talking to each and every one of us. This is the word that has come from His mouth. Yan ang iniiwan niya sa atin sa kapanahon ng ito. My sheep hear my voice. They follow me. They obey my word and follow me. At yung mga pastol na humahanap ng ibang mga tupa, kahit na anong gawin nila, hindi nila makukuha ang tupa ng Panginoon. Because pag dumating yung mga upahang pastol, pag dumating ang mga lobo na kakainin yung mga tupa nila, tumatakbo sila because they are just hiring, tinuupahan lang sila para bantayan yun. They are not the really tupa of them all. Bayaran lang sila at kapag dumating ang mga manginila ng mga tupa, tumatakbo sila, iwanan nila yung mga tupa doon. At nagkakalat ang mga tupa, hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Walang pastol. Kaya di ba meron pang tupang naligaw? So tayo, na tinatawag na ng Panginoon, tinanggap siya, pinagsisihan natin ang matindi yung kasalanan natin, ibinigay natin yung buhay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay
binantismuhan sa pagpagitan ng Santong Espiritu na siyang nagbigay sa Espiritu mo ng Espiritong katulad ng sa Kanya. Amen. Yun ang ibinigay ng Panginoon sa iyo. Kaya marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat siya na nagmamahal sa atin mula noon hanggang ngayon. He knows who you are. Because you are loved, the love of God is in you. Amen. Pwede po tayo tumayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe pinagkaloob po ninyo sa amin sa araw na ito. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng ginawa po ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Kilala mo kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami na kami po ay inahulog mo, kami ay tinulungan mo, kami inakit mo, kami ginawa mo mga anak mo upang sumunod sa mga alituntuning ipinagkatiwala po ninyo. Nawa, Panginoon, sa buhay namin ito, na natitira pa sa amin sa lupang ito, may pahayag namin sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod ang nais mong maihandog pa namin sa iyo. Na makahayo kami, makapamalita kami ng magandang balita sa mga tao, hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po sa oportunidad na ito. Tunay, Panginoon, na iyong dakilang pag-ibig ang aming gabay sa gawain ito. Salamat po sa mensahe ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa mga nasa Facebook Live sa oras na ito, yung nais mong tumanggap sa Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, sumunod po kayo sa mailing panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito na ako ay tinawag mo isang makasalanan. Nagkasala po ako sa iyo at sa aking kapatid. Patawarin mo ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo. Kaya binubuksan ko po ang aking puso. Inaanilang kitang pumasok pagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa pamamahala mo sa buhay kong ito at tulungan mo po ako na makapaglingkod rin sa iyo. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Sa lahat po ng mga nangangailangan o merong kailangan ipag-pray sa kanila na merong prayer request o merong nangangailangan ng panalangin, please come forward. Wala po nangangailangan ng panalangin. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat. Salamat po, Pastora Sinya, sa magandang mensahe na aming natanggap ngayong umagang ito. At ihanda na po natin ang ating mga kaloob para sa ating gawain at maging kagamit-gamit din po sa ating baysambahan. Ipag-pray po natin muna ang ating mga kaloob. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa mga kaloob namin, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga trabaho. Pagpalain mo po ang aming pamilya, O God, upang makapagbigay po kami, Panginoon, sa inyong ubasan, O God. At maging kagamit-gamit din po sa aming bayan, Panginoon. Ibalik mo po ito, Panginoon, sa kanila ng maraming beses, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah, Jesus. At tinatawagan ko na po ang yung adult po para sa kanilang special number po.
Ang dami ng ayang ito. Sana mag-imano na rin kayo ito. Okay lang. Dapat sa habang panahon, Maging sa kabila ng ating pagkukulang, kaya niya sa tuloy tandaan. Tulad ng pagsilag ng itong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ikaw ang purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay.
Tinatawagan ko po yung mga may birthday po ng August. Umpisa po ng 1 hanggang 31. Pumunta lang po kayo dito sa harap para ipag-pray po. Yung dito, halos na. Happy birthday to you. Happy birthday. Nakatulog eh. Nakatulog. Kayo po. Very. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Napakabuti niya sa buwan ito dahil marami pong may birthday sa buwan ng August. At yun yung cake. Ituon po natin ang ating mga kamay sa may kaarawan sa buwan ng August at ipapanalangin po natin sila. O Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa iyong kabutihan, sa buhay ng bawat kapatid na narito ngayon na nagdadaraos ng kanilang kaarawan sa buwan ng Agosto, Lord God. Lord, patuloy mo po silang pagpalain, ingatan mo po sila. Lahat po ng kanilang ginagawa, Panginoon, ay gabayan mo po by the power and guidance of your Holy Spirit, Lord God. Maging ang kanilang mga trabaho, Panginoon, magampanan nila ito ng lubusan with excellence, O Lord God. At sa kanilang mga ministeryo na kinabibilangan, use them mightily, O Lord, upang ikaw ang kanilang mapapurihan. Maging ang kanilang family, mga anak, O Lord God, Lord, we bless them, O Lord God. Patuloy mo nga po silang ingatan at ilayo sa lahat ng gawa ng sa away. Maging sa lahat ng uri ng sakit karamdaman ay ingatan mo po sila. Salamat po, O Diyos, sa buhay na pinagkaloob mo sa kanila. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Glory to God. Blow the candle. Blow the candle po. Blow the candle. Blow.
Praise God. Muli po tayong tumayo para po sa ating processional songs. Awitin po natin yung God so loved the world. Amen. Praise God. Pause. Samahan. Sama-sama po tayo magpuli sa Panginoon.
tayo po ay manalangin. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe ibinigay mo sa amin. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig na ipinagkaloob po ninyo para sa aming lahat, para magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mensahe na kami po ay umayo at makapagdala pa ng mga bagong kaluluwa para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo kami iwanan sa anumang laban, Panginoon, sa mundong ito. Salamat po sa mga ailing packet, sa mga nangangailangan ng iyong biyaya sa kapanahonan ito. Ganon din ang mga may karamdaman, Panginoon. Lord, lukuban mo po ang bawat pamilya ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ng Santong Espiritu. Salamat po sa lahat ng biyaya ng kalakasan at kapayapaan na meron kami upang makapagbigay pa ng papuri at papasalamat sa iyo. Kaya lahat ng ito, Panginoon, hayaan mong maingat namin ibalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat at pagsamba na tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! God bless you. Wag po muna tayong uuwi. Umupo muna po tayo. Meron po tayong family day po ngayon. Pag-pray po natin ang ating pagkain. Praise the Lord, Panginoong Diyos na pinagpapagyan. Sa lahat, maraming pong salamat sa aming pong pagkasaluhan, Panginoon, na pagkain sa araw na ito. Maraming pong salamat sa mga tao, Panginoon, na ibubuti namin upang magluto, Panginoon, upang patuloy na bawat isa sa amin, Lord, ay mabusog, Panginoon, physically. Lord, continue to bless them, Lord God, hindi lamang financially, Panginoon, kundi sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Sa mga nagbigay, nag-extend, Panginoon, ang kanilang pong mga money, Lord, yung kanilang time, effort, Panginoon, ng pag-ibig, Panginoon, sa paghanda, Panginoon, ng mga pagkain ito, Lord. Bless them, O Lord God. Bless us all, Father God. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.